Napanood mo na ba ang pelikulang Eat, Pray, Love? It's a 2010 Hollywood film starring Julia Roberts kung saan binisita ng character niya ang mga bansang Italy, India at Indonesia for her self-healing journey. It sparked a global phenomenon and now magagawa mo na ring mag-eat, pray, and love sa Lipa. Tag as #EatPrayLoveLipa. Ito ang newest initiative ng lungsod na ito sa Batangas to showcase their beautiful story and culture that can feed our tummy, heart, and soul. To start off our Eat, Pray, Love, Lipa experience, magsisimula ang araw natin dito sa Cafe de Lipa kung saan titikman natin ang isa sa pinagmamalaking produkto ng Batangas, ang Cafe Barako. At makakasama natin ngayon si Sir Brian ng Cafe de Lipa. Hello, Sir. Good morning. Good morning. Nako, Sir, pwede bang kwentuhan mo kami? Ano bang history ng coffee shop na ito? Actually, nagsimula siya sa aming lola bilang coffee farmer hanggang sa nagkaroon kami ng chance na magkaroon o magtayo ng coffee shop. What makes your products po unique? Ang malaking factor is, of course, yung experience namin ng coffee. To be able to serve the coffee from the bean up to the cup to the customer. Gising na tayo dahil sa Kapeng Barako. Kaya nandirito naman tayo ngayon sa Lipa City Public Market para subukan natin at kilalanin ang mga paboritong kainan at merienda spots ng mga lokal dito. Ay, uy, mainit! Paborito ko dyan po ako pinagbihin. Ay. Hello, Nanay Melinda. Hello po. Good morning po. Morning. Nay, ano po ba itong orange na to sa harap natin? Buchi-buchi. Buchi-buchi. Tapos na yung mga ganito, yung isang balot po, 50 pesos. 50 pesos. Tapos ito naman po ay, Mahang mais. ito naman nanay, na parang merong margarine. Yan po ay nilupak. Kasaba din po siya. Nilupak. Saan po gawa ito, nanay? Sa kamuting kahoy din po. Kamoting kahoy. Ayan, yung ganito pong nilupak, magkano po 10 pesos. 10 pesos. O sige. Ikaw ba gumawa nito? Sa palagay mo ba masarap nung ginawa mo, Nay? Tikman nyo, ma'am. Sige. Feeling ko kahit ganito lang sa kaliit, mabubusog ka, no? Mabigat siya sa tiyan. No. Lasa po siyang kamote. Oo, kamote din po. Sarap siya. Ah. Alam mo yung nahanap, ang kamote ko. Hello, Ate Marites. Hello Good po, morning. good morning. Parang ang sarap nitong nasa harap ko, ah. At Yan, ano po butchi ito? po. Butche. Mainit pa po. Butche. Butche may munggo. Ano ba itong nasa Kalamay harap po yan, yung malagkit. Tapos, ito po ay puto. Ari po yung puto na may kalamay hati, yung may sauce. Ang harap na naman init. Ano? Magkano po ang ganito? 10 pesos po. Isang peraso. Ito po. Yan po ay suman. Sumang malagkit. Suman. At ito po ay... Puto po na bigas. At ito po, Ubing halaya po. Galing po yung San Pablo. masarap to sa halo-halo. Uy, masarap Yan na to. Munggo. Ate Angelina, ano tong mga nasa harap ko? Explain mo naman po. Ari po ay ube. Halo-halo po siya. Parang ginataan. Opo, Ito po, binalatungan. Malagkit po na may balato. Tapos sinasakal po siya para umipin. at ito po ay... Pinindot. Bakit po pinindot yung tawag? Paano po ba siya ginagawa? Pinipito po siya. Ito po mga ganito, magkano po siya per balot? 15 pesos dito po sa tatlong yan. Hello po! Makakasama natin ngayon si Ate Malin. Hello, Hi, Ate hello Malin. po. Good morning. Good morning po. Yes, naku, meron ako nakikita barako, barako, barako. Anong pinagkaiba ng tatlong barako? Ma'am, pag sinabi po kasing barako, yun Oo. ay general term ng kape natin din na nanggagaling dito sa Batangas. So Okay. which is, yan po ay may iba't ibang variety. Yung nasa dulo po, yun ay Robusta. Ito po? Yes po. Okay. Robusta po. Then this one is Excelsa.
Okay. Then, ang Arabica po, ito yung nagmumula po sa Baguio, Benguet. Baguio, Yes Benguet. po. Ito lang po ang Okay. ating Benguet. Then, this one is from... America. Dito rin po Yes yan. po, sa Batangas po. Ito po ang tunay na barako. Low acid and low caffeine. So, kahit na low in caffeine siya, so mas gentle siya sa stomach, pero talagang kaya kanyang gisingin. Ay, yes, ma'am. Ganun ba yun? So, matitik mo siya lang without sugar na hindi mangangasim yung iyong sikmura. Po yung beans, then Tapos? ilalagay niyo po dito. Then, yan. Ay! Sige Hindi po. mo, nakakagulat pala siya. Ganyan siya. So, Okay, 250 grams. Tapos, ibubuhol niyo na po siya. So, pang mayaman yung buhol niya. bakit? Paano Buhol ba? pang mayaman yung dali. Ay, sige, paano ba? Ito. Oo, talaga ate, ha? Ganito lang, ma'am. Tapos, i-aanin niyo siya, then iikot lang. Then, yan. Ginaganon lang. Ah. Ayun, lalagyan na siya syempre ng sticker para alam natin kung saan nang galing na store. Hello, Ate Maylin ka. Upo ka dito. Good morning. Good morning. Ate Good morning, Maylin, everyone. ilang taon na ang Senyas? Ang Senyas ay nag-start noong 1971. Nag-umpisa sa lumang palengke, nakailang Apo. sunog na. Oo. Tapos yun, napapunta na kami dito sa second floor. 53 years in the business. Ano ba sa palagay ninyo ang binabalik-balikan ng mga customers or clients niyo po dito? Unang-una yung masarap na pagkain. Affordable. Affordable. Oo. Tsaka yung quality ng food. Excited na akong matry kung ano ang i-offer ng Senyas. Oh, mainit pa. Sarap siya. Perfect talaga siya for merienda. At para sa last stop ng ating Eat Experience, dumayo tayo dito ngayon sa Mount Palarayat Golf and Country Club para tikman ang version nila ng isang famous delicacy. Ang sabi nga nila, when in Batangas, it's a must makatikim ka ng lomi. Kasama natin ngayon si Chef Oliver de Guzman. Hello, Chef! Hello po, Ma'am. Good afternoon. Chef, nakukwentuhan mo nga kami tungkol dito sa lomi. Talaga bang galing Batangas at sikat talaga siya dito sa Batangas? Opo, Ma'am. Halos famous po yan dito sa Batangas. Lalo-lalo po dito sa Mount Malarayat Culinary Adventure, Ma'am. Pagkakaiba po sa labas, halos same din lang po ng silang procedure. Yes. Normally po doon sa mga ibang lomi natin, may mga sauce na. Ito po, kahit hindi nyo na po lagyan ng sausawan o ano. Ang napansin ko, ang kasama nito ay seafood. Yes po, Ma'am. Karaniwan po ba na seafood ang hinahalo ninyo sa No, lomi? Ma'am. Meron pa po rin kaming ibang flavor, Ma'am. Meron po kami chicken, pork and liver, Ma'am. Normally po doon sa iba, mga chicharon lang, ting toppings lang sa ibabaw, Ma'am. Ayan po, Ma'am. Pag natikman nyo po, kanga po ng taga Batangas, tulog ka na naka-smell ka pa. Sige, tatry natin yan. Ay, masarap siya. Kaya ko pa ba? Ayaw makuha ng Sigurado ako yung mga tao na makakatry nito, sobrang magugustuhan. Tama talaga yung sinabi ni Chef Oliver na matutulog ka nang merong ngiti sa iyong mga labi. Grabe, ang yummy ng lomi. At ngayong busog na ang ating tiyan, it's time to feed the soul and thank the one above for all our blessings. Tamang-tama kasi dito sa Lipa, ipinagmamalaki rin nila ang makukulay na kwento sa likod ng kanilang most celebrated religious sites. Nandito tayo ngayon sa Metropolitan Cathedral of San Sebastian o Lipa Cathedral, kung saan ino-honor nila ang kanilang patron saint of athletics, archery, and soldiers na si San Sebastian. At alam nyo ba, nakilala rin siya bilang protector against plagues and epidemics. Na-relate tayong lahat because a few years back, pinagdaanan natin yan. So it's time to give thanks dahil ngayon, back to normal na lahat. We can all travel again. Let's go! We
will be joined by Miss Janice Reyes, the head of the welcoming committee of the Lipa Cathedral. But she prefers to be called Tita J. Yes, Tita I J. know. Good Hello, morning. good morning po. Our church was canonically erected on April 30, 1605. Okay. 1605. And this is the seat of the Archdiocese of Lipa. You know, it was begun by the Augustinian fathers. How about si Saint Seba- Sebastian? Oh, Saint Sebastian is our patron saint. Yes. At the age of 12, he decided to become a soldier. You know why? To protect his fellow Christians from renouncing their faith. At the age of 14, we can see there that he became already a captain at the age of... But when Emperor Diocletian found out that he is a Christian, he was depicted, tied to a tree, and shot with arrows on the orders of Emperor Diocletian. But he survived. There is a woman, a widow named Irene, that lady. She is the caregiver of Saint Sebastian. Why? Because when she found the body of Saint Sebastian lying in the forest of Mauritiana, still breathing, she decided to bring his body sa kanilang tahanan at doon siya pinagaling. She cared for Yeah, him. but now we are very blessed because we have two relics here. The first-class relic of Saint Sebastian and the first-class relic of Saint Iodine. Wow. Yeah, here. Oh, yeah, okay. What is this beautiful? This is our altar. This is the The sanctuary and the beautiful altar. altar. This is made of silver. And the Is it architect... pure silver? Yeah, I think it is pure silver. And this, our ceiling is made of monochromatic murals of the prophets and the saints as well. Yeah. Isa pa sa mga pinakakilalang lugar dito sa Lipa ay ang Our Lady of Mount Carmel Monastery. Naging iconic ang lugar na ito dahil sa di umano na marine apparition na nangyari dito. Makakasama natin ngayong araw si Miss Eileen Aporta, ang Vice President ng Confraternity of Mary Mediatrix of All Grace. Mabuhay, Jody. Welcome to Lipa. Hello, Miss Eileen. Nakukwentuhan niyo po ako tungkol sa monastery na ito. Okay. Ang Our Lady of Mary Mediatrix of All Grace ay nandito rin sa Carmel. But at the same time, ito po ay ang monastery of Our Lady of Mount Carmel. So ito po ay nag-erect ng September 12, 1943. 1943. Oo, kasi bale, nung time na natayo ito, di ba World War II noon? Opo, So, yes. and then eventually, dahil nga sa mga namamatay na mga Lipeños, di ba, the time when there was a World War II, may mga Hapones na dito sa lungsod ng Lipa. Part of the place na talagang sinasabi natin na massacre some of the Lipeños ay in this location. Actually, this is a church, at the same time, a monastery, and ito ay convent ng mga mongha sa mga Carmelita na tinatawag natin. Carmelites. The Carmelites. Opo. Yun. So dito, yung tinatawag natin at the same time na brown ladies, kumbaga, Sila mga po brown yun. nuns. So, Dito po yung apparition. pakita niyo. While completing our Eat and Pray experience, there's a sense of fulfillment kasi na-nourish mo ng iyong katawan at kaluluwa, your physical and spiritual entities. Kaya naman, in a way, parang mas handa ka na i-share ang sarili mo sa mundo kasi may ibibigay ka na. Dito sa Lipa, there are many ways to give love through their unique tourist spots. Una na nga dyan, ang love for the country sa pagbisita natin sa KKK headquarters ng bayaning si Andres Bonifacio. Welcome po sa ating museo. Museo ng Katipunan. Ayan. Ay, KKK! Kataas-taas ang kagalang-galangang Katipunan. Ng mga Ng anak, mga anak ng bayan. Ito po. Pilya. Ito po yung ating Okay. ipinagmamalaking national treasure. Ito po ang original na Ito po ay watawat. original na watawat po. Wow. Ito po talaga ang ginamit ng ating Supremo Gat Andres Bonifacio noong 1892 hanggang sa huli po. At ito po ay na-preserve ng isa sa mga contemporary niya. Sir, ito pong painting Murals. na mural po na nasa harap natin, ito po ay ang
blood compact. Opo, yan po yung halimbawa ikaw ay magiging kasapi ng katipunan, kinakailangan dumaan ka sa initiation. Ito po yun. Ito po yan, yan po yan. Kinakailangan lumagda ka ng iyong sariling dugo. Ito po, ano po ito? Mga sibat? Ito po ay mga growth spurs. Contribution po ito ng mga katutubo. Pero marami na po ang kinitil dito nung panahon ng himagsikan. Kaya para ito may cards na. Kaya sabi ko sa mga estudyante, huwag niyong ipuin. Baka matalo siya, baka masugatan. Hinawakan ko po kasi. Hindi, okay lang po. Wag sa talim. Ito po naman yung salukot na sinusuot ng ating Supremo kapag siya ay nakikipaglaban, nakikipagdigma. So yan yung parang ano niya, protection niya sa head niya. Ito po ay contribution naman ng mga Muslim natin. Sa kanila ang Chris hindi po ba? Contribution niya. And this is the Afghan rifle. Yan po ang ginagamit ng mga gwardiya sibil. Noong araw. Yan ang tinatawag na teka-teka. Isang bala, isang kasa, isang putok. Teka muna. Kakasa ko muna. Teka. Teka lang, wait lang. Pure Spanish Dictionary. Paano po yan? Since Spanish time. This time, let's show some love. Dahil ang next destination natin ay super sweet, just like love. Ang Honey House Honey Bee Farm, dito sa Barangay Bulacnin, ang tinaguriang Honey Capital of Batangas. May face-to-face moment ka talaga sa mga bubuyog dito at makikita mo yung proseso ng pag-extract ng honey from their beehives. As promised earlier, nandito tayo ngayon sa samahan ng Magkakape sa Lipa, a group of coffee farmers na talaga namang minahal na nila through the years ang pagsasaka ng local coffee beans. Kaya naman, this time, tayo ang magbabalik sa kanila ng same na pagmamahal na yun. Tara! Kasama natin ngayon si Sir Arnold Malbataan. Siya ang presidente ng samahan ng Magkakape sa Lipa. Sir Arnold, kwentuhan niyo naman kami, paano ba kayo nagsimula? Bakit ito sinimulan? Way back 2018, pinatawag kami ng City Agriculture Office na sabi nila yung mga coffee farmers ay buuin. Na kung saan ay nagsimula kami ng 28 coffee farmers. Paglipas ng panahon, nagbuo yung mga cluster kada barangay hanggang umabot kami ng 265 to 300 coffee farmers within the different district of Lipa. Ang kinikater namin ay yung maliliit na magsasaka, yung micro lot owners. We're not catering the large. That's good, no? Talagang ma-empower sila at matutulungan din talaga sila, yes, hindi po ba? Not actually, we only promote the coffee, but we also promote the farmers. Kasi sila yung bida dito eh. Opo, kasi sila ang nagbibigay ng effort, ng pagod, ng pag-aalaga doon sa mga beans natin. Tulad nga po nito, yung naka-register namin na Pride of Lipa. The Pride of Lipa is not actually the coffee. It's the farmers. Tama kasi naman. Tulipas yung daang taon na ang farmers nandito pa rin. Ano po ba yung mga variants po ng coffee natin dito sa Philippines? Meron po tayong 4 na species ng coffee, which is the Copea canipora, which is the Robusta, and then we have the Copea arabica. Arabica, for Sagada and Mindanao. The Copea liberica variety excelsa, and we have the Copea liberica variety liberica, which is the Kaping Barajo. Kaya po ba nating makipagsabayan doon sa mga foreign or international na mga variants po ng kape? Yes, ma'am. Kasi malaking opportunity nowadays dahil yung pagbabago ng ikot ng mundo, nagkakaroon epekto sa production ng Arabica, nagkakaroon yun ng twist for the Liberica. And according to World Coffee Research, ang Liberica is only about 1% to 2% of world coffee production. Ang maswerte ang Pilipinas kasi yung sa coffee belt, 4 na bansa lang nagpo-produce. We have the Philippines, we have the Malaysia, we have the Indonesia, and the Ethiopia. Ethiopia, opo, Yes. sa Africa. Yes. What makes our coffee unique? Yung pagkaka-unique natin is only yung morphological characteristics niya, Opo. yung malalaki ang beads niya. Yes. And then we have the strong aroma, yung mabango, yung pungent smell. Amoy na amoy mo. Amoy talaga. Opo. Hindi yung literal na matapang ng bitterness, mapait. Yung tunay na barako, nandun yung kumpleto, nandun yung flavor, nandun yung aroma, nandun yung body. Opo. Pag uminom ka, alam mo yung magpapalpitate ka na because not of the bitterness, but because of yung caffeine content niya. Puro po ito, no? Matapang siya, no? Parang nasuntok ako. Ito naman po. Espresso shot. Hindi, kaya niya. Ay! Napakapait! Nagulat
ako. Nakakatikim naman po ako ng espresso, pero kakaiba po yung... Ayan na nga po eh. Lasa pa lang, gising ka na. Oh, yan. Okay, kaya. Small things. Kaya mo yan, Paniki. Di ba? Ayun ang kasa. Yun yung sinasabi. Pupunta tayo sa coffee farm. Ito na yung mga coffee, cherries. Paano ka gumigising? Ano yan? Para kanino ka bumabangon. Anong effect niya pag kinain? Lasang siyang kape? Charot. Tapos po, ito yan ang tatanggalin. Yan po yung sinipsip nyo, yung mucilage. After po na mucilage, yung malaki na sticky substance, yun yung parchment, yung pinalay. So, after pa po niyan, meron pang buto niya mismo. After ng buto niyan, meron pa siyang coffee scale. Parang ayaw niya magpa-roast. Kasi parang ang dami niyang takip. Ayoko! Gusto ko pong sabihin sa inyo na na-appreciate po namin yung ginagawa po ninyo, lalo na yung dedikasyon po ninyo sa pag-aangat ng antas po ng coffee farming dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, meron pong munting regalo ang The JSM Channel po para sa inyo. Ito po ay yan, mga fertilizers po para sa inyo yan. Napakaganda ng Eat, Pray, Love tourism campaign ng Lipa. Kasi sino-showcase na doon halos lahat eh. Covered niya na yung eat kasi yung food nila, may sarili silang lomi at marami pang iba, even yung coffee nila. Ang dami kong natutunan about their kapeng barako na hindi lang pala siya sa tapang pero it's actually a species, no? It's a variety of coffee. And also yung pray experience na hindi lang siya limited to spirituality pero ang dami ring history na nakapaloob doon sa mga historical landmarks na pinuntahan natin. And yung love experience, iba't ibang klaseng pagmamahal. Diba? Pagmamahal sa sarili, tulad ng ginagawa natin ngayon. Pagmamahal sa trabaho, meron din tayong pagmamahal sa bayan. Nakita nga natin yun doon sa KKK na headquarters ni Gat Andres Bonifacio. And napaka-beautiful lang kasi it covers parang everything, the whole campaign of the Lipa City government. And to end our love experience dito sa Lipa, susunod naman nating mamahalin ang pinaka-importante sa lahat, ang ating mga sarili. Tandaan ninyo ha, self-love is not selfish. Kailangan muna nating mahalin ang mga sarili natin para makapagbigay tayo ng pagmamahal sa iba. Kaya naman, nandito tayo ngayon para mag-recharge sa Taal Lake View, 'di ba? Dito sa Barangay Halang. Kasi maganda daw ang sunset dito. Sa totoo lang, kahit saang lugar naman pwede tayong mag-eat, pray, and love. Pero dito sa Lipa, they made it easier for us dahil ang tourism department na nila mismo ang gumawa ng itinerary para sa mga bisita at turista. Dadayo ka na lang dito para kumain, manalangin, at magmahal. Thank you for joining us here on JSM Travel and Tours. Next week, may bago na naman tayong pupuntahan kaya mag-empake na, okay? Like, comment, and share this video and subscribe na sa the JSM channel. Kita kits!